Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Yonoya. Sabi niya, Sapol, bullseye ba? Tungkol ito sa bagong pahayag ni Senator Amy sa nangyayari sa bansa natin. Lalo na itong pinaggagawa ng kanyang kapatid. Basahin ko ha. Ako na ang magsasabi. Masama man ang loob ko kahit kapatid ko ang nakaluklok sa poder. Ang totoo, sayang ang pinaggagastusan ng ating bansa. Inubos bilyon sa ayuda at pamimili ng boto. Sabihin na natin ang totoo. Senator Amy Marcos, 12 June 2020. Sapol, diba? Bullseye. Grabe. Nagsalita rin si BP Sara. Sabi niya, wag tayong magpadala sa mga traidor. Wag nating pabayaan ng ating kalayaan ay mabaliwala nang dahil sa mga traidor sa bayan. So, sinong mga traidor? Depende kung saan kampo kayo. Itong ganitong mga pananalita ni Senator Amy, marami ang tumutuligsa sa kanya. Trinaidor na daw niya ang Marcos family. But to me, itong ginagawa ni Senator Amy Marcos, pinapakita niya ang tunay na kulay ng Marcos. Siya ang Marcos na nagmana sa kanyang ama, Ferdinand Marcos Sr. May matinding pagmamahal sa bayan ang Marcos Sr. At ito ngayon ang ginagawa ni Senator Amy na mahirap yung kalagayan niya ngayon dahil kapatid niya yung nakaupo. So, karamihan sinasabi blood is thicker than water. But lately, nakita ko, not all the times, blood is thicker than water. Isinantabi ni Senator Amy ang blood. Yung relationship niya kay Pangulong Marcos Jr., sinantabi niya yun. Binirahan niya na ang administrasyon ng kanyang kapatid. Ano yan sabi niya, before election day, one day before May 12, ang gobyernong ito hindi Marcos. Ito ay Romualdez at Araneta. Which is a very big sampal sa mukha sa kanyang kapatid. Anong ibig sabihin? Ang kapatid niya, hindi siya ang nagpapatakbo ng gobyernong ito, kundi yung mga taong nakapalibot sa kanya. So, billions of pesos ginastos kung saan-saan yung ayuda. Yung impeachment case, inapura. Bakit natalo ang alyansa? Nagsalita si Congressman Toby Chanco, ang campaign manager ng alyansa, na sinisira din ang credibility. But ako, naniniwala ako kay Congressman Chanco. Sayang, ito sana ang magiging Speaker of the House. Masay-save pa ang administrasyong Marcos Jr. Kasi, it makes sense yung mga sinasabi niya. Bago nila inimpeach si BP Sara, malakas ang unity. Malakas ang alyansa. Kaya ako mismo may 2 o 3 na akong napili na bobotohan. Sino ba yung napili ko ha? Lacson, Soto, Cayetano. Yan, yung initial kong napili sa alyansa. Bago nila i-impeach si BP Sara. Kasi, yun ang sinasabi ni Congressman Toby Chanco. Every month, nagsosurvey sila sa Mindanao.
nung hindi pa nila inimpeach si BP Sara, 8 ang pumapasok sa kandidato nila sa survey. But after yung impeachment na inapura, sinundan pa ng pag-kidnap kay PRRD, wala na. Bumulusok na sila. Kaya yung pala ang dahilan kung bakit hindi na sila nag-rally sa Mindanao. Ang last rally nila is February 15 after Valentine's Day. After that, wala na. Kasi bumulusok na sila. Ayun. So, sinong nag-apura sa impeachment? Alam nyo na. Yung leadership ng Kamara na sinasabi naman ng Pangulo na ayaw niya. Eh kung ayaw niya, bakit wala siyang magawa? So tingnan nyo, anong tawag to? Nagkadipo-dipo. Nagkaluko-luko na ibinalik. Sino bang nagsabi? Si Attorney Rowen Nagwanson. Sabi niya, ano ba yan? Bilyon-bilyon ang gastos ninyo sa pagpapirma ng impeachment. After that, ibabalik lang pala. Ayun. So, pera ng taong bayan, pinamunbod sa ayuda. Kumusta man? Anong epekto ng ayuda sa sambayanan? Sa survey, dumadami, SWS dumadami ang bilang ng mga taong pobre. Dumadami ang bilang ng mga taong nagugutom. Dumadami ang bilang ng mga taong walang trabaho. Dahil sa Ayuda Nation, lalo lang nagiging tamad ang tao dahil sa ginagawa nilang ayuda. Kaya, Senator Amy, saludo ako sa inyo. Although, marami ng mga DDS na bumibilib na kay Senator Amy, maraming DDS na naniwala sa panawagan ni BP Sara na iboto si Senator Amy. Hindi tayo nagkamali. Although may mangilan-ilan pa rin na masama pa rin ang tingin nila kay Senator Amy dahil Marcos siya. Anong kasalanan niya kung Marcos siya? At least siya yung tunay na Marcos na may tapang malasakit sa mamamayang Pilipino. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is para tulungan ang tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para maayos ang mga sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Natagaan na gid si Kimay Ogiero. I-atop niya sa iyang balay. Nga silupin lang ang atop. Nani ang atop ni Kimay. Nga silupin lang. Makita gani nato nga nabtangan na og tubig. Sakit na ni siya. So nagaulan na gyud sayo pagani. O karon naman na gyud si Kuya Kimay sa pag-atop. Og nindot na gyud kaayo. Og karon unsa inyong maistorya nga humana ang inyong pag-atop sa inyong balay? Salamat ko sa Ginoo kay nakauman na gyud mig atop tanawa na nami atop sa among abuan. Salamat gid kaayo sa Ginoo og kuan magpasalamat pud ko sa naghatag aning sen kay nakauman na mis among balay.
Salamat gid kaayo murat akong ikasulti. Okay, salamat kayo. Salamat.